Maligayang pagbabalik sa pakikinig sa bagong aralin natin ngayon. Ako si Teacher Crisel, ang inyong magiging guro para sa oras na ito. Ang ating asignatura para sa araw na ito ay ESP or Edukasyon sa Pagpapakatao na may paksang aralin na natatanging kakayahan, kaya ko, sasali ako. Ito ay bahagi ng leksyon sa Edukasyon sa Pagpapakatao ng unang linggo ng Quarter 1. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, alamin muna natin ang mga layunin para sa buong linggo. Una, na ipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan. Ikalawa, nagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili gamit ang kakayahang ipinagkaloob sa atin. At panghuli, natatalakay ang kahulugan ng salitang kakayahan o talentong ibinigay sa atin ng Diyos. Bago natin simulan ng talakayan, sagutan muna natin ang unang pagtataya. Tandaan na ang paunang pagtataya ay sukatan lamang ng mga nauna na ninyong kaalaman na may kinalaman sa ating bagong aralin. Para sa panuto, isulat ang titik ng wastong sagot, basahin at unawain ang bawat tanong. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras sa pagsasagot at matapos ito ay iwawasto natin ang inyong mga napiling kasagutan. Simulan na natin. Para sa unang bilang, si Carol ay mabilis tumakbo kaya siya ay hinikayat ng kanyang guro na sumali sa paligsahan. Siya ay may kakayahan sa A. Pag-awit, B. Pagguhit, C. Pag-ukit, o D. Pagtakbo. Ikalawang bilang, si Gary Valenciano ay may magandang tinig, siya ay may kakayahan sa A. Pag-awit, B. Pagpinta, C. Pag-ukit, o D. Pagsayaw. Para sa ikatlong bilang, si Manny Pacquiao ay tanyag dahil sa kanyang kakayahan. Siya ay sikat na A. Mananayaw, B. Mang-aawit, C. Boksingero, o D. Manunulat. Ikaapat na bilang, may paligsahan sa larangan ng pag-arte. Sa di sinasadyang pangyayari, nagkasakit ang kalahok dito. Nagtanong ang guro mo kung sino ang nais pumalit sa kalahok. Ikaw ay may kakayahan sa pag-arte. Ano ang gagawin mo? A. Hindi na lang kikibo. B. Ituturo ang ibang kaklase. C. Hihintayin na lang na makilahok ang iba. O D. Lalapit sa guro at lalahok sa paligsahan ng may tiwala sa sarili. Para sa ikalima at panghuling bilang, sinabihan ka ng iyong guro na sumali sa paligsahan ng pagsayaw sa paaralan. Alam mong marunong kang sumayaw pero hindi ka pa nakakasali sa mga paligsahan. Ano ang iyong dapat gawin? A. Hindi muna sasali dahil magsasanay pa akong mabuti. B. Hindi muna ako sasali, baka ako ay mapahiya kung ako ay matalo. C. Sasali ako at kapag natalo, hindi na ako muling sasali pa sa paligsahan. O D. Sasali ako kahit medyo kinakabahan upang maranasan ko ang pagsali sa paligsahan. Tapos na ang oras ng pagsasagot, kaya ngayon ay oras na ng pagwawasto ng ating napiling kasagutan. Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay titik D, pagtakbo. Sa ikalawang bilang ay titik A, pag-awit. Sa ikatlong bilang ay titik C, boksingero. Sa ikaapat na bilang ay titik D, lalapit sa guro at lalahok sa paligsahan na may tiwala sa sarili. At panghuling bilang, titik D. Sasali ako kahit medyo kinakabahan upang maranasan ko ang pagsali sa paligsahan. Sana ay nakakuha kayo ng mataas na puntos. Ituloy na natin ang ating talakayan. Binabati ko kayo sa inyong mga nakuha. Ngayon naman ay sagutin natin ang balik-aral. Para sa panuto, suriin ang bawat larawan, tukuyin ang kilos na ipinakikita, isulat sa inyong sagutang papel ang wastong kasagutan. Kayo ay mabibigyan ng sapat na oras para sa pagsasagot at matapos ito ay iwawasto natin ang inyong mga napiling kasagutan. Simulan na natin.
Ang makikita natin sa larawan ay anong uri ng kakayahan: A. Pag-awit, B. Pagtula, C. Paglangoy, o D. Pagguhit. Ikalawang bilang, ang makikita natin sa larawan ay anong uri ng kakayahan: A. Pag-awit, B. Pagtula, C. Paglangoy, D. Pagguhit.
Ikatlong bilang, nakita mo na magaling magpinta ang iyong kapatid. Nais mo itong matutuhan. Ano ang iyong dapat gawin? A. Itago ang kanyang mga likha at hayaan siyang maghanap. B. Sabihing ito ay hindi maganda at dapat na sa iyo na lang ang kanyang mga nilikha. C. Lumapit sa iyong kapatid at magpaturo sa libre niyang oras. O D. Awayin ang iyong kapatid at sisihin dahil wala kang kakayahan sa pagpipinta. Para sa ikaapat na bilang, ano ang iba pang maaaring katawagan sa ating sariling kakayahan? A. Talento, B. Paborito, C. Paghanga, o D. Kagustuhan? Para sa ikalima at huling bilang, bakit mahalaga na ating tangkilikin ang kakayahan ng ibang tao? A. Upang madagdagan ang kanilang kayabangan. B. Dahil nais nilang sumikat at mapansin. C. Upang sila ay maging matagumpay sa buhay. O D. Upang sila ay maliitin at siraan dahil sa kanilang sariling kakayahan. Tapos na ang oras ng ating pagsasagot. Ngayon ay oras na para iwasto ang ating napiling kasagutan. Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay titik C, paglangoy. Sa ikalawang bilang ay titik A, pag-awit. Sa ikatlong bilang ay titik C, lumapit sa iyong kapatid at magpaturo sa libre niyang oras. Para sa ikaapat na bilang ay titik A, talento. At sa ikalimang bilang ay titik C, upang sila ay maging matagumpay sa buhay. Sana ay nakakuha kayo ng mataas na puntos sa ating balik-aral. Simulan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa ating aralin. Makinig at unawain ang dialogo. Bilang pagpapakilala sa ating aralin, makakapakinig kayo ng isang maikling dialogo tungkol sa isang bata na nakatukoy ng iba pa niyang kakayahan. Simulan na natin. Ang pamagat ng ating dialogo ay kaya ko, susubukan ko, ipakikita ko. Wika ni Binibining Reyes, magandang araw mga bata, mayroon akong ibabalita sa inyo. Magkakaroon tayo ng paligsahan sa pag-awit. Itaas ang kamay ng mga nais sumali. At sumagot naman si Nika, ako po, Binibining Reyes, nais ko pong sumali sa paligsahan sa pag-awit. Sumagot si Sarah, pero Nika, hindi ba na ang iyong kakayahan ay pagsasayaw? Bakit ka sasali sa pag-awit? Hindi ka pa naman naming napakinggang umawit. Sumagot naman si Nika, tama ka Sarah, mahusay ako sa pagsayaw, pero nais ko ring ipakita ang aking kakayahan sa pag-awit. Ang wika naman ni Baron, sige nga Nika, maaari mo bang iparinig ang iyong tinig sa aming lahat? Nang marinig ni Nika ang hiling ni Baron na iparinig ang kanyang tinig ay bigla siyang kinabahan. Nakaramdam siya ng takot na para bang nabigla lamang siya sa kanyang sinabi. Ang sabi naman ni Binibining Reyes, sige nga Nika, iparinig mo naman sa amin ang iyong tinig. Biglang sumagot si Nika ng, Binibining Reyes, medyo kinakabahan po ako. Ngayon ko pa lamang po kasi maiparirinig ang aking tinig sa inyong lahat, pero gusto ko po talagang sumali sa paligsahan. Ang sagot ni Binibining Reyes, huwag kang kabahan Nika, maaari ngayon mo pa lamang maipakikita ang iyong kakayahan sa pag-awit, pero natutuwa ako sa iyo na nandoon ang iyong pagnanais mong sumali sa paligsahan. Kung kaya mo ay susubukan mo, ipapakita mo. Naisip nga ni Nika na alisin ang kanyang kaba dahil alam niya ang kanyang sarili na kaya rin niyang umawit sa harap ng kanyang mga kamag-aral. At nagsimula na ngang umawit si Nika sa harap ng kanyang mga kamag-aral. Manghang-manghang nagwika si Sarah, ang galing mo palang umawit Nika, nararapat lamang na sumali ka sa paligsahan ng pag-awit.
Si Baron naman ay, kayang-kaya mo yan, Nika. Susuportahan ka namin. Masayang nagwika si Nika. Maraming salamat sa inyong lahat at nagustuhan nyo ang aking tinig. Matagal ko nang gustong ipakita ang aking kakayahan sa pag-awit. Salamat sa inyo at nagkaroon ako ng lakas ng loob. Tapos na ang mikling dialogo, ngayon ay talakayin natin ang ating narinig. Basahin at sagutin ang mga tanong mula sa narinig na dialogo. Para sa unang tanong, sa anong paligsahan sasali si Nika? Ang sagot, si Nika ay sasali sa paligsahan ng pag-awit. Ikalawang tanong, sa anong talento unang nakilala si Nika? Ang sagot, naunang nakilala si Nika sa larangan ng pagsasayaw. Ikatlong tanong, sino ang humiling na umawit si Nika sa klase? Ang sagot ay, si Baron ang humiling na umawit si Nika sa klase. Ikaapat na tanong, anong talento ang taglay mo? Paano mo ito lilinangin? Sagot, at ito ay halimbawa lamang, pagsasayaw. Dahil ito ay ibabahagi sa ibang tao at sasali sa mga paligsahan. Ipagpatuloy natin ang talakayan. Lahat ng nilalang ay may kakaibang katangian at natatanging kakayahan o talento na kaloob ng Diyos. Mahalagang matukoy mo ang natatanging kakayahan upang positibong makilala ang iyong sarili. Mahalagang malinang, mapaunlad at maibahagi sa iba ang natatanging kakayahan na may pagtitiwala sa sarili upang ikaw ay maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang at natatanging kakayahan. May mahusay sa pag-awit, pag-arte, pagsasayaw, pagbigkas ng tula, pagguhit, pagsusulat, sport, at iba pa. Ito ay talento na ibinibigay o biyaya ng bigay ng may kapal sa atin. Mahalaga na malaman at matukoy mo ang iyong kakayahan bilang isang bata upang positibo ang higit mong makilala ang iyong sarili. Maraming sikat na tao ang nakilala dahil sa kanilang kakayahan o talento. Dahil dito, maaari nating kilalanin ang iba't ibang kakayahan o talento ng mga tao. Ang unang mga halimbawa ay ang pag-awit at pagsayaw. Kasunod nito ay ang pagtula at pagguhit. Meron ding pagbasa at paglangoy. Ang iba naman ay magpalit ng damit, paliligo, paghuhugas ng pinggan, magluto, sumali sa paligsahan. Sa batang katulad ninyo, maaaring din nating maging kakayahan ang mag-alaga ng hayop. Narito naman ang mga halimbawa ng mga sikat o kilalang tao dahil sa kanilang sariling kakayahan o talento. Una ay si Sarah Geronimo na kilala at sikat sa pag-awit. Ikalawa ay si AC Bonifacio na kilala naman sa pagsasayaw. Kasunod nito ay si Carlo Yulo na kilala sa sports ng gymnastics. At si Pasita Abad naman ay kilala at sikat sa pagpipinta. Isa rin sa halimbawa ay si Catherine Bernardo na kilala at sikat sa pag-arte. Ayon sa mga halimbawa na ating nakita, ito ay maaari nating gayahin, pag-aralan at tangkilikin dahil ito ay makabubuti rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Mabuti ang kanilang impluwensya sa ating kanilang mga tagahanga at tulad nila, maaari din tayong magkaroon ng mga taong iidolo sa atin at sa ating kakayahan. Dahil na isa-isa na natin ang kahalagahan at halimbawa ng mga kakayahan o talento, subukin nating gawin ang isagawa mo. Para sa panuto, masdan ng mga bata sa larawan, isulat sa sagutang papel ang mga natatanging kakayahan na ipinakikita sa larawan. Para sa unang bilang, magaling! Ito ay tinatawag na pag-awit. Sa ikalawang bilang, tama! Ito ay paglangoy. Para sa ikatlong bilang,
sagot ay pagpipinta. Ika-4 na bilang. Magaling! Ito ay paghuhugas ng pinggan. Para sa ika-5 bilang. Tama! Ito ay pagtutupi ng iyong sariling damit. Sana ay nakuha ninyo ang lahat ng wastong sagot at pinabati ko kayo sa inyong puntos na nakuha. Matapos nating sagutan ang isagawa mo, narito ang mga bagay na dapat nating tandaan at isaisip. Mahalaga na malaman ang sariling kakayahan tulad ng husay sa pag-awit, pag-arte, pagsasayaw, pagbigkas ng tula, pagguhit, pagsusulat, sports at iba pa upang higit na makilala ang sarili. Dapat itong paunlarin at ibahagi sa kapwa ng may tiwala sa sarili. Ngayon naman ay subukin nating sagutan ang ikalawang gawain. Para sa panuto, pilihin sa Anay B ang mga kakayahan o talento ng ating nakikita sa mga tao at sa ating paligid sa ating sarili. Isulat sa Hanay A ang iyong napiling kasagutan. Kayo ay mabibigyan ng sapat na oras para sa pagsasagot at matapos ito ay iwawasto natin ang inyong mga napiling kasagutan. Simulan na natin. Tapos na ang oras ng ating pagsasagot at ngayon naman ay oras na ng ating pagwawasto ng mga napiling kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay titik A, pagpipinta. Ikalawang bilang ay titik C, pag-awit. Ikatlong bilang ay titik E, pagsasayaw.
Ika-4 na bilang ay titik F, paglalaro ng basketball. At bilang 5, titik G, pagguhit ng larawan. Sana ay nakakuha kayo ng mataas na puntos at binabati ko kayo sa inyong mga naging kasagutan. Ipagpatuloy natin ang ating pagsasanay. Ngayon ay sagutin natin ang ikatlong gawain. Para sa panuto, basahin at unawain ang pangungusap. Sagutan ng tama kung sa palagay mo ay wasto ang nakasaad sa pangungusap at mali kung sa palagay mo ay hindi wasto. Muli, kayo ay magkakaroon ng sapat na oras sa pagsasagot ng ating mga katanungan. Simulan na natin ang pagsasanay. Tapos na ang oras ng ating pagsasagot, ngayon naman ay oras na ng ating pagwawasto sa napiling kasagutan. Para sa unang bilang, ang ating talento at kakayahan ay isang regalo mula sa Diyos. Ang wastong sagot ay tama. Sa ikalawang bilang, dapat nasanayin at linangin ang ating mga natatanging kakayahan o talento. Ang wastong sagot ay tama. Para sa ikatlong bilang, mahiyain ako kaya ipagsasawalang bahala ko na lang ang aking talento. Ang wastong sagot ay mali. Para sa ika-4 na bilang ay naiinggit ako sa aking mga kaibigan na may talento sa pagsasayaw kaya hindi na ako lalabas. Ang wastong sagot ay mali. Para sa huling bilang, ang pagpapahalaga sa talento ay isang patunay na pagmamahal sa Diyos. Ang wastong sagot ay tama. Sana ay nakuha niyong lahat ang wastong kasagutan at binabati ko kayo sa inyong mga naging puntos. Ito na ang huling bahagi ng ating talakayan. Sana ay may naunawaan kayo at nagdagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa aralin ngayong araw.
Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating aralin ngayon. Ako si Teacher Crisel, ang inyong nagsilbing guro sa araw na ito. Maraming salamat. Paalam!